Alam naman natin lahat na ang tawag dito ay kwek-kwek. Ngayon, aalamin ho natin doon sa ating mga kapuso. Kung hindi mo alam na kwek-kwek pala ito, ano ang itatawag mo dito? Karyoka ba yun? Karyoka. Pabili po ng neon ball. Ilan? Egg waffle. Yung mochi. Ano man ang itawag dito, iisa lang ang lasa ng kwek-kwek saan man kumain ito. Dahil magkakaalaman lang sa kakaibang sarap sa kapares nitong sausawan. Ang negosyong ito ng kwek-kwek sa Taguig, anli pipino, anli na sibuyas at anli suka rin. Talagang maglalaway sa kaanlihan. Kada araw, 5,000 kwek-kwek ang nabebenta nila. Kaya, makisawsaw tayo. Pagbukas pa lang ng pwesto sa tanghali, dagsa na ang mga suki. Kaya ang pagluluto, walang puknat. 2 kala na ang gamit nila. Alam na kung bakit nakakapaubos sila ng 5,000 kwek-kwek kada araw. Ang small but sellable na meriendang ito gawa sa itlog ng pugo. Karaniwang napipisa ang itlog ng pugo sa loob lang ng 18 days, kaya dapat ay maluto agad ito at hindi maimbak. Pero ang negosyanteng si Tony, never daw nangyari ito sa kanya. Dahil ang 1 linggong supply, taob lahat ng karton. Halos comfort food ng araw ni Tony ang kwek-kwek, kaya naisipan niya itong inegosyo. Paborito namin ang wek-wek kasi pag nagsisimba kami sa may Santo Niño, mayroon tindahan doon. Doon pa kami dumadayong kumakain ng wek-wek. 1,000 piso ang puhunan niya noong nagsimulang magtinda ng kwek-kwek. Nagbenta lang sila ng 100 pirasong kwek-kwek o katumbas ng 2 tray ng itlog ng pugo. Ngayon, bali nakakapaglaga kami ng 5,000 pieces. Bali 50 bucks ang nilalaga namin tuwing umaga. Hindi pumasok sa isip ko na makaya namin ipaubos yun. Kumpara sa karaniwang kulay nito na matingkad na orange, iniba raw ni Tony ang atake nila sa kwek-kwek. Ang egg yellow kasi talagang yan yung kino namin, yan yung napagsimula namin para hindi naman kami pare-pares orange. Ang pinakadahilan kung bakit sila dinudumog ang kanilang paanli sausawan. Punong-puno ng sibuyas, pipino, tsaka sili. Halos di mo na makita yung pugo. Sitignan na natin tong trending na kwek-kwek dito sa South Signal, Taguig. Ito guys, oh. Rot! Tiyak matutuwa rito ang mga sausawero at sausawera. Naisip ko na gawin yung hindi pa nila nagagawa na mag-anli. Nag-anli ako ng pipino, suka, sili, sibuyas. Inanli namin lahat yun. Ano man ang itawag dito, iisa lang ang lasa ng kwek-kwek saan man kumain ito dahil magkakaalaman lang sa kakaibang sarap sa kapares nitong sausawan. Ang negosyong ito ng kwek-kwek sa Taguig, anli pipino, anli na sibuyas at anli suka rin. Mantakin yung kada araw ay nakakaubos lang naman sila ng 50 kilo ng pipino at 17 kilo ng sibuyas. Ang suka, umaabot ng 70 liters every day ang nagagamit nila. Ay, suka kasi namin, bali hindi ganun kaasim. Kasi pinaglalaban namin yung tamis, anghang, saka yung asim. Kaya kakaiba yung suka namin. Sa paggawa ng kwek-kwek, ilalaga muna ang itlog ng pugo. Ito, pagka nilaga namin to dito, pag ito lumubog, good. Pagka ito lumutang, reject. Ito yung bugok o yung reject na pugo. Tinitimplahan din nila ng asin at suka para mabilis daw balatan. Importante ito dahil sa liit ba naman ng itlog ng pugo, abay aabutin ng siyam-siyam kung hindi ito madaling balatan. Ito, sabi ko, ito hirap balatan eh. So sabi niya, pag nilagyan mo ng asin at suka, mas madali na. Try natin, tingnan natin magbalat na nilaga nila. Dali na nga balatan ha. Sunod na bubudburan ito ng harina. Okay, eto na. Dahil lalagyan na natin siya ng harina. So ito tip number 2. Lagyan ng harina para mas kumapit yung butter. Ito nga pala yung aming tagaluto na si Maymay. Master na ni Maymay ang pagluluto. Ayun, lutang na. Luto na yan.
Hindi pa po. Pag Hindi nag-brown pa. pa po. Kasi actually, hindi nyo na ho kasi masyadong lulutuin yung itlog. Kasi di ba nga, nilaga ho ito di ba? So yung pinaka-butter na lang yung lulutuin mo. So kailangan palang mag-brown. Ilan oras kayo nag-start magtinda, man, Tony? Nag-umpisa po kami mga 12 po. Bili mo, 5,000 piraso ho everyday? Ang nabebenta nyo? Aba. Siyempre, hindi makukumpleto ang kwek-kwek pag wala ang kapares nitong Anli Sausawan ni Mang Tony. Alam niyo ba, ito daw ho kanilang suka ay espesyal dahil ito po ay galing pa ng Batangas. Ang kanilang suka ay sukang sasa. Ito yung maniluto natin. Na kwek-kwek. Ayan. Pag kinain mong gano'n, lalagyan mong gano'n sa ibabaw. Ibabaw na ganyan. Tanan. Tayo mo umikot. Teka na yan. Parang gusto ko inumin yung sausawan. Ang sarap ng timpla. Alam mo yung maghahalo yung tamis, may tamis at asim ng suka. No, yan. Dami, di ba? O, gusto nyo? Try nyo. At syempre, papatikim din natin ito sa iba. Kwek-kwek kayo dyan! Gusto nyo bang tumikim ng kwek-kwek? Nakaiba yung kwek-kwek? Opo. Wow, yan. Sarap, ma'am. Okay sa yung sausawan na ganyan. Okay po. Bakit? Naaboy ng dugo. Ma'am. Maanghang. Mahilig ka ba sa maanghang? Opo. Ano, 1 to 10, gaano kasarap yan? 10. Aba, ang galing, ha? Pasado po. Pasado? Ganito dapat yung lasa ng suka. Matamtaman po yung timpla ng alakatate. Tapos, di ba nilagyan nyo ng sibuyas at saka pipino? So, ano, nakadagdag ba yon Opo. sa sarap? In-enhance po ngayon. Lasa. Dati, 2 lang silang mag-asawa sa negosyong ito. Ngayon, ay nabigyan na rin nila ng kabuhayan ang kanilang mga kaanak. Gumaan yung trabaho ko at napadami namin yung suki namin. Nakapundar na rin si Tony ng lupa sa probinsya at mga sasakyan. Sa ngayon, naghahanap na ng mas malaking pwesto si Mang Tony. Mang Tony, sa isang buwan, gaano ho yung kinikita niyo dito? 5, 6 digits? Mga 6 po. Trending man o hindi sa negosyo, kailangan laging mabilis, makisawsaw sa uso at kung ano ang patok para ang kitang perfect sa bulsa ay pasok.